Hello, purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po, gabi sa ating pong lahat. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Naway nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa, ang dalangin ko sa Panginoon. Sumaatin nawa ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po ay patapos na sa season 28 ng ating 40 days prayer and fasting or daily devotion. Day 40 na po tayo. Bukas, season 29 na po ang ating susunod na gaganapin. No? So, sa oras pong ito, meron po tayong pamagat o tema na may divine encounter with God. So, sa oras pong ito, masasabi ko na ang Panginoon tunay nga na napakabuti. Minsan hindi mo kayang ipaliwanag ang kanyang kabutihan na ginagawa sa bawat isa sa atin. Mga pagsubok na minsan na para bang kapag ka nasa sitwasyon ka ng mga pagsusubok na yon, parang nawawalan ka ng pag-asa. Pero ang Panginoon, siya yung kumikilos. At minsan hindi natin namamalayan, nalalampasan na lang natin ang mga bagay ng mga pagsubok. No? Katulad na lamang po ito pong senior ng aking anak na si Keisha, no? Yung nangyari po kay Amiel. Hindi ko na po ulitin pa, pero nagpapasalamat ako. Alam kong narinig nyo na yung patutuo ni Keisha patungkol kay Amiel. At dito masasabi kong mabuti ang Panginoon na kung titignan mo, napakahirap po ng sitwasyon namin that time. At hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Hindi ko nga alam kung mabubuhay o hindi. Magulo po yung utak ko, pero pinayapa ako ng Panginoon dahil sunod lang ako sa flow. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero ganun pa man, praise God, salamat sa Diyos sapagkat nalampasan na namin ang lahat ng bagay na yon na nangyari po kay Amiel. At yun nga po, binigyan ng pagkakataong mabuhay pa ang aking anak. So, isa po yan sa mga kabutihan ng Panginoon na aking na-encounter ng pamilya, especially sa akin bilang isang ama, na kapag ka nakikita mo yung mga bagay na ganon, hindi mo alam kung ano yung magiging desisyon, o ano yung pagpaplanong gagawin, kung sinong lalapitan mo, saan ka pupunta. So, ang naisip ko na lang, picturean at ipasa sa inyo upang ipanalangin kami. Salamat sa Panginoon. Dahil sa mga panalangin natin, panalangin po ninyo na itinulong sa amin, meron po itong resultang mabuti. Dahil hindi po natutulog ang ating Panginoon. Isa po yan sa aking ipinagpapasalamat sa Panginoon na di ko lubos maisip na mabubuhay pa ang aking anak. Kaya, praise God. At sa oras pong ito, meron lang po akong gustong basahin, no? Patungkol sa aking karanasan naman nung hindi pa ako mananampalataya. Ito po yung gusto kong i-share. Kasi simula nung mananampalataya na ako, marami po akong na-receive na blessing sa Panginoon. Napatutuo ko na rin to, no? Kahit sa church po, no? Yung pagbibigay na nung nakaraang linggo na i-share ko po. Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko nung ako'y, yung sinasabi sa Malakias 3:10, no? Subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan. Talaga naman ang Panginoon doon sa kanyang mga sinasabi, tunay na nangyayari sapagkat hindi naman sinungaling ang ating Panginoon at totoo ang bawat pangako ng Panginoon. Asahan po natin ito. Salamat sa Diyos sapagkat sa mga ganong kaparaanan, maraming beses na ako nakaranas na sa Panginoon na masasabi kong hindi ko siya kayang ipagpalit ng kahit kanino pa man, kahit sino pang makapangyarihan, kundi siya lang, kasi hindi kayang tugunan ng tao ang mga karanasan ko sa aking Panginoon, kundi himala ng Panginoon ang mga nangyari sa akin. So, sa oras pong ito, bago ko po simulan ng aking isi-share sa inyo,
gusto ko pong basahin muna itong 1 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 16. So, makipagbukas po kayo sa akin o kaya pakinggan na lamang po ninyo ang aking babasahin. Sabi po dito sa 15 ng 1 Timothy hanggang 16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit, akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, alam po ninyo o kilala ninyo si Apostol Pablo, no? Mababasa po natin 'yan sa Aklat ng Gawa kung paano niya na-encounter ang Panginoon, kung paano siya sumunod. Dati po mamumusong siya o persecutor ng mga Christians nung araw, no? Pinapahirapan niya, pinapasakitan niya lahat ng mga Kristiyano, hinuhuli niya, hinahagupit niya ang bawat mahuli. Sa katunayan, kumuha pa nga siya ng permit ng pahintulot upang halugugin o upang gibayin ang mga church ng mga mananampalataya nung kanyang panahon. So, alam natin ang kwento na ang Panginoon, na-encounter niya ang ating Diyos, no? Ang ating Panginoon, itong si Apostol Pablo. Habang ginagalugad niya itong mga kampo o yung mga pinagtitipunan ng mga mananampalataya upang ito'y pahirapan, nagpakita ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Ang sabi po niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Nung nakita, sino po kayo? Ako ang iyong inuusig, di po ba? Simula noon, nabulag siya. Iyon po yung first encounter ni Apostol Pablo. At dahil doon, nabago ang buhay niya. So, nagsimula siya sumunod sa Panginoon hanggang sa ipangaral niya ang mabuting balita ng ating Diyos. Sa katunayan, siya po ang pinakamaraming naisulat sa Bagong Tipan. So, inahantulad ko po ang aking sarili. Bagamat hindi katulad ng kanya, ako nung araw po, mga Kristiyano noon, binabato ko rin ng pagka nag-praise and worship na ako binabato ko yung bubong o kaya yung wall. Basta yung that time po, yung church na pinupuntahan ko para batuhin yung mga yan, yero po yung dingding, kaya maingay siya pagka binato mo. Siyempre, ang gawain kasi, alas 6 yan, padilim na. So, magtatago lang ako. Ganun po ako at sinama ko yung pinsang ko. Binabato ko yan. Talagang may lumalabas na tao para tignan kung sino yung bumabato. Siyempre, hindi naman ako magpapakita, di ba? Nakatago lang ako. Pagka pumasok na, babato ako uli sa bubong at saka doon sa gilid. Alam nyo, bakit ko po ginagawa yon? Dahil po, nagalit po ako sa kanila dahil itong aking ate sumama sa kanila. Nasa aking pakiwari noon na walang malay sa mga ganyan na pananampalataya sa ating Panginoon. Akala ko merong ini-inject sa aking ate. Bakit hindi makaalis-alis kahit na sinasaktan na ng aking tatay? Ako po kasi ang sumusundo sa kanya pagkagabi, yung pong bandang ang labasan na ng school, didiretso pa siya doon, kaya ang uwi niya mag-aalas 10 na kasi may gawain po sa church. Ito naman aking tatay, sunduin mo ate mo, saan na naman pumunta yung babae na yan? Laging ganon. So dahil sa ganon, sabi niya, ano ba yung pinasok mo na yan? Noon po, nung araw, religyoso yung mga tao eh. Akala, pagka ganon ng umanib ka sa ganong mga born again,
Kaya sinasabi natin, pinagpapalit mo ang yung reliyon. So nagagalit kami. Di pa Bible ka pa. Ako po, inihiyan ko yung bag ng ate ko dahil sa kalasingan. So hindi ko alam yung mga ngayon ko naintindihan, no, kung bakit ang aking ate kahit na sinasaktan, nakaranas po yan ng para bang ang ate ko kababaeng tao, nire-wrestling ng aking tatay hanggang sa nagkasakit siya yung sa baga dahil sa bugbog. Oh, nire-wrestling talaga pag uwi ng bahay dahil nga sa katigasan ng ulo, atin ng atin, binabawalan umatin sa ganyan. Siya, hindi po siya tumigil sa pag-aten kahit na sinasaktan sa daan po, sinusuntok ng tatay ko. Kaya pinatatakbo ko ang ate ko, no? Habang nasa daan, pinapauna ko ate ko, hinaharangan ko tatay ko. That time, binata ko siyempre, tatay, mas ano po hindi ko kayang ipagtanggol ang aking ate sa tatay. Siyempre, matigas din ang ulo nitang ate ko. So, naawa ko sa kanya kasi maraming tao nakakakita, binubugbog talaga ate ko. Kung pagka naabutan niya, sigurado yun, meron tama ate ko. Hanggang sa bahay, simula dun sa church, na paglabas kasi hinihintay po namin ng paglabas na matapos ang church. O kaya, hindi na pinatatapos, pinatatawag ng tatay ko. Itong aking ate. Doon sa mga kapatiran naman doon, pauuwian na. Nung umuwi na, ayan na maglalakad lang kami. Ngayon, ang nangyayari, habang nasa daan kami, habang nagsasalita ang tatay ko, tumatama yung kamay sa kanya. Sa ulo, sa katawan, basta kung saan tatama. So, dahil doon na, para bang ako namuo sa isip ko, gagantihan ko itong mga to. Kasi hindi ko kayang ipagtanggol ate ko sa tatay ko. Siyempre, tatay ko naman siya. Ang nangyari po, pagka uwi niya sa bahay, hindi pa tapos sa daan. Pagdating sa bahay, binugbog pa ng ate ko. Ang ginawa ng tatay ko, malupit ang tatay ko kung magparusa. No, ni wrestling. Tapos, binubugbog siya. Hanggang nagkasakit sa baga ang aking ate dahil dun sa, ewan ko ba, bugbog yata yun, no, hanggang nalaman-laman lang ng nanay ko, pina-check up, may sa baga, mahina. So, that time po, itong aking ate kinulong sa ilalim ng, yung pong bahay namin may ilalim, first floor, second floor, kaya lang nung araw, yung mga bahay lang na tawag dito, hindi siya simento, baga mga plywood ganon, mga kawayan, nandun siya sa ilalim habang kinakandado ng tatay ko, doon niya kinukulong na ang aking ate. Bukod sa nakakulong siya, nakatanikala pa, parang aso talaga, kaya awang-awa ako sa ate ko. Pero siya, hindi ko nakikita na ang ate ko yung naawa sa sarili, hindi po. Parang nakita ko nga kay Pablo yung yung umaawit siya, kumakanta siya, nagpapatugtog pa siya that time. Sabi ko, abang ng tatay ko wala, na nagtatrabaho siya naman, binabantayan ko, wala susi, dala ng tatay ko, hindi kami binigay niya kay nanay ko, binili niya. Pagkakain lang, doon lang bubuksan yung sa ilalim namin. So, ako nagbibigay ng pagkain sa kanya. Siyempre, hindi ko rin mapatakas dahil yung nakakadena, mayroon din lock yung kadena sa kanyang ganong kalupit ang tatay ko. Dahil nga doon sa pagsali-sali niya sa mga born again. Dahil doon, nagalit ako sa mga born again. Naawa ako sa ate ko Pero ate ko, halos ganon ng ganon. Pagka dumadating na yung time na, halimbawa, prayer meeting o fellowship, nandun siya sigurado pagkagabi. Kahit binubugbog na, hindi nadadala. Ang ginawa ko, nung pinakalas na, yun nga po nangyari sa kanya na sa daan pa lang, hanggang sa dala-dala yung sasakyan ng company ng aking tatay,
nirevolusyon niya doon sa harapan ng church. Meron nagalit sa kanya ng mga ibang kapatiran. Siyempre, nabubulabog din. Praise and worship. Tapos, nirevolusyon niya. Ayaw niyang tigilan yung revolusyon ng sasakyan. Lumabas yung isa. Inaano naman ng tatay ko. Parang siya naman ang pinagagalitan. So, dahil doon namumuo yung aking kaisipan, gagantihan ko itong mga to. Dahil sa kanila, ate ko, tatay ko, napapaaway dahil sa kanila. So, ang ate ko hindi maawat. Sabi ko, siya yung dahilan ng lahat. Ikaw talaga yung may sabi ko, ikaw yung matigas ang ulo na hindi ka tumitigil dyan. Alam nyo, ate ko hindi sumuko. Kahit binubugbog, lumayas na lang sa amin. Umalis po siya. Nagpunta ng Kabanatuan, Nueva Vizcaya tayo, no? Basta banda roon. Hindi siya nagpaalam sa amin. Hinahanap naman ng nanay ko. Nung hinahanap ng nanay ko, hindi alam. Wala naman cellphone nung araw. No? Tanong-tanong lang kung saan makapagturo. Yun lang ang ano. That time, anong nanay ko naman, tuliro. Ang tatay ko, pinabayaan niya. Hayaan mo siya. Mawala. Ako, nawa ako. So, ang namuho sa isip ko, gaganti ako dito. Yun nga po nangyari. Tuwing mayroong gawain, nandun ako, binabato ko sila. Sa bubong o kaya sa wall, hanggang mayroong lumalabas na gano'n. Hindi ko alam. No? Nung nakabalik na, tumagal na ng panahon, nakabalik na mayroong crusade doon sa amin, sa plaza. Pinagpipray nila ako. Nang nilileyens nila ako ng ganon, ayaw ko, pinipigilan ko yung sarili ko. Sabi ko, baka mamaya meron itong gawin sa akin ng mga to. So, hindi ko iniisip yung kanilang mga prayer sa akin. Hindi ko pinakikinggan. Bagamat pinagpipray nila ako, hindi ko sila pinakikinggan. Dahil yung sa isip ko noon, baka mamaya merong, kumbaga, magic ba? Yung mga barang-barang, parang ganon, mapapasama ako sa kanila. Alam nyo, mga ilang ano lang po, mga buwan siguro, nakabalik na yung ate ko. Ibig sabihin, nung lumipas na yung mga ilang buwan o taon na, lumipas, hanggang nakabalik na ang aking ate. Nung pinagpipray nila akong ganon, ikakat ko na lang po itong aking kwento. Ito po nga aking ate, nakabalik na. Gumraduate na siya ng pastora. No, nung gumraduate siya, ang nanay ko at saka ako, yun yung nakasama doon sa La Loma graduation. At ang kanilang bisita, Rex Sambard noon, yung 700 Club. Kinukuha ng ate ko noon na lahat kami dadalhin sa Amerika kung papayag ang ate ko kasi nalaman nila yung testimony ng aking ate. Katulad po ng sinishare ko sa inyo na binubugbog siya, hindi siya tumigil, pakanta-kanta siya, nakatanikala siya. Sabi ko sa Kapampangan, mamumurit na kata eh. Sabi ko, yung pong ibig sabihin, nababaliw ka na yata eh. Nakatanikala ka na, pakanta-kanta ka pa. Kaya kaming mga magpipinsan, compound po kasi yun eh, at nakikita nila, kami magpipinsan, pinagtatawanan pa namin. Ganon sa mga nababasa natin sa Bible. No? Nakatanikala, siya, kanta-kanta pa siya. Sabi ko, tigas ng ulo mo. Nagagalit din ako sa kanya, siyempre. Hanggang, yun po, madalit salita, tulong make story short, no? Nakagraduate ang aking ate bilang pastora. Pumunta kami sa La Loma, yun nga po, yung kinukuha kami kasama yung pamilya. Sabi po ng aking ate, sabi niya, bago ako mag-mission sa ibang bansa, sabi niya, kasi sagot na ng Rex Sambard ng yung 700 Club. Ito pong pagkuha nila sa aking ate na magmi-mission siya doon, kasama yung pamilya, doon natitira kami. Sabi ng ate, tinanggihan niya. Sabi niya, bago po ako mag-mission doon, unahin ko muna itong aking pamilya. Doon ko po
na ano ang Panginoon. Sabi ko, matindi talaga ang Panginoon. No, yung mga plano natin, no, kung tutuusin siya, yung ate ko na yan, kung para mapaganda ang buhay namin, sasama siya dun eh. Pero hindi, sabi niya, ang ang pamilya ko yung unahin kong misyonan. So, habang tumatagal po, nagiging ayos na kasi hindi naman talaga maano ng tatay ko. Nakita niya rin na kahit binubugbog niya, hindi tumitigil ang aking tatay. So, lagi na lang siguro na-realize ng aking tatay na hindi niya talaga kaya na ipagpalit. No? Hanggang sa nagsawa ng tatay ko, pinabayaan niya. So, that time, magtatrabaho na rin ang ate ko nung umuwi siya. So, nung nagtatrabaho siya, dahil nakakabigay na rin yan sa amin, nakakatulong sa amin, unti-unti sinasama niya ako. Hindi ko alam na meron lang siya ipapakita mga kaibigan. Sabi niya, oh, itong grupo na to gusto kang kasama, punta kayong ganito. Yun, dahil po sa ganon, no, na-stay po ako dun sa church. Na itong binabato-bato ko na ganito, masarap pala silang kasama. Masarap pala silang kakwentuhan. So nalibang po ako sa ganong pagka meron ng tawag dito gawain. Ako na yung nauuna. Nag-start ako na magbasa ng Bible hanggang sa tinuturuan kaming sa praise and worship. Ako gusto kong kumanta noon, mag-special number po ako noon. Uso yung special number eh. Nag-special number ako. So visitors lang ako, hindi pa ako member. Pero dahil nga po ako, yung welcome ako sa kanila, na naging barkada ko hanggang nag-stay po ako. Hindi ko alam. No, noon ako pa yung bumabato-bato sa kanila, pero hindi ko alam, napasama po ako sa praise and worship. Imagine niyo yung mga bagay na gano'n, ginusto ko ba yun? Hindi naman. Pero bakit ang Panginoon, no, katulad po ng sinasabi dito ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Pero ako'y kinahabagan ng Panginoon. Ang sabi niya, dahil ang pag-ibig ng Panginoon para sa lahat ng mga sasampalataya upang iligtas. So hindi ko alam ng anong plano. O bakit ngayon, no? Habang nire-recall ko yung mga nakalipas ng panahon na yon, hanggang ngayon, ang buhay naman tuloy-tuloy yan eh. Hanggat hindi ka makakilala sa Panginoon, hindi titigil ang Diyos. Ngayon ako po'y naitalaga bilang pastor. Kasama ng buong pamilya, itong pamilya ko, lahat kami naglilingkod sa Panginoon. Ang aking ate, asawa niya pastor. Ang aking pamangkin, pastor. Ang asawa niya rin, pastor. Ang aking tito, na noon ay kinukutya namin siya, pastor na rin. Yung aking mga pinsan na kasama namin nanunuya sa kanya, sila po'y nasa praise and worship. So, habang ina-analyze ko po yung aking ate, nire-recall ko, that time nag-gumraduate siya na inaalok siya doon sa 700 Club na mag-ministry doon. Sabi niya, unahin ko yung pamilya ko. Ngayon ko nakita, ito pong panahon ngayon, siyempre, ang buhay naman, tuloy-tuloy yan eh. Ngayon ko nakita ang kabutihan ng Panginoon sa haba ng panahon. That time, siguro, ako, nung nakakilala ako sa Panginoon, 20 years old ako, 19 to 20 years old, ganon. Ngayon 53 na ako. Imagine niyo. Noon, hindi ko po masabing tinanggap ko ang Panginoon. Kundi, sama-sama lang ako. Gusto ko lang, na-enjoy ko lang yung company ng mga born again. Sabi ko, noon mainit pa ako kahit sa daan, nagpipray-pray pa ako, ganon. Dahil nga, nung na-encounter ko ang Panginoon na to, masaya pala dito sa gawain ng Panginoon at ang kagalakan natin para sa Kanya ay hindi natin, iba yung kagalakan, hindi mababayaran ng pera. Kaya ang habag ng Panginoon, doon sa mga ginawa ko, no? Doon sa ginawa ng tatay ko, hanggang nakamatayan na ng tatay ko, naglilingkod sa Panginoon eh. Siya po yung nag-a-assist ng mga merienda ng mga praise and worship, tsaka mga manggagawa sa church. Siya yung nagbubukas ng church. Yung po tatay ko, no?
yung uling sandali ng kanyang buhay nakapaglingkod sa Panginoon. Samantalang noon, kami yung dalawang tatay ko na bumabato sa mga kapatiran. So, salamat sa Diyos dahil ito pong ganitong uri, hindi natin pinaplano ito, kundi plano ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi sa Biblia, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. So, yan po yung na-encounter ko hanggang ngayon. Isipin mo ngayon, ako isang pastor na. No? Marami na rin pastor sa amin, yung dalawa kong pamangkin. Yung pong aking ate, yung aking bayaw, yung aking tito, pastor. Pero yung mga pinsan ko naman naglilingkod na rin sa Panginoon. At yung clan ng mga side ng aking mother side ko, karamihan na born again sila. Nagsimula lang yon doon sa aking ate. Na siguro kung tumigil ang ate ko dahil nasasaktan siya, hindi namin alam kung saan kami ngayon. Kaya salamat sa Diyos dahil ang kanyang mga plano, sabi nga, hindi natin plano. Kapag ka tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakaiwas sa Diyos. So, yan po yung nakita ko na noon, sabi ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Subalit kinahabagan ako ng Diyos. Masasabi kong ako rin, noon, panahon na yon, ako yung bumabato sa kanila. Mga nasa praise and worship. Pero nagamit ako, nandito na ako sa Malabon, nagamit ako as a praise and worship leader ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam ko ang Diyos may plano sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po sa Jeremiah 29:11, di po ba, yan yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya ito lang po ay may babahagi ko na na-encounter ko ang Panginoon na hindi ko lubos maisip na ang buhay ko'y babalik sa Diyos o maglilingkod sa ating Panginoon. Na noon ay kinamumuhian ko sila. Maging yung Bible na yan, sabi ko pa sa kanya, nasisiraan ka na yata ng ulo, pa Bible ka pa. Yun po yung sinabi ko ngayon. Ako mismo nawiwili ako magbasa ng Bible. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya at habag dahil sa kanya ang buhay ko'y naligtas. Sabi po sa Joshua, as for me and my household, we will serve to you. At yan po yung pinangahawa kong verse. Salamat po sa Panginoon. Nawa, sa maikli kong kwento, sa aking maikling share sa inyo, ay meron kayong napulot na makapagpapalakas sa atin na ang Diyos para sa lahat siya ng mga tao. Mapa makasalanan, mapa matuwid, ang Panginoon pantay-pantay. Wala siyang pinipili. Ang gusto ng Panginoon, iligtas ang lahat ng tao. Kaya katulad ni Pablo, katulad ko rin, na pinapersecute o masasabi kong gagawan ko sila ng masama. Pero ito ako ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko kayang ipaliwanag ito, pero andito na ako. Gusto kong hanggang ako'y nabubuhay at ang aking buhay, ipaglilingkod ko sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, nawa napagpala po ang bawat isa sa aking kwento. Purihin siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. So, sa oras pong ito, gusto ko pong tapusin sa ating pananalangin itong aking maikling kwento na ito. Hallelujah, Lord God. We thank you, we praise you, Panginoon. Tunay nga po, napakabuti mo sa bawat isa. Minsan, hindi ko kayang ipaliwanag, O Lord God, maging sa aking damdamin, na napakabuti mo na kung tutuusin, ay para lang akong maruming basahan sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat, O Lord God, dahil sa aking mga ginagawa laban sa iyo. Pero napakabuti ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa akin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo na mga plano mo sa akin at tunay nga tinutupad mo ito. Ingatan mo po ang bawat isa, lalo na sa aking mga kapatiran na sa pananampalataya palakasin mo po kami. Kapag meron ka po nakikitang mahina sa amin, doon mo po kami palakasin.
Kung meron pong natatalisod sa amin, tayo mo ito, patnubayan ng banal na Espiritu. Ingatan mo po kami, O Lord God. Ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon, at patuloy na ipaglilingkod namin sa iyo. Lord, maraming salamat po sa iyo, O Lord God, sa mga testimony, Panginoon, na patawarin mo ko sa mga nagawa ko noon. Nagagalak ako, O Lord God, sa paglilingkod sa panahong ito, O Lord God, dahil nalaman ko ang katotohanan at ito'y nagbibigay ng buhay. Ganun din po sa akin mga kapatid, dalangin ko ingatan mo bawat isa, pagpalain mo anuman pong kanilang ginagawa, Panginoon, paalalahanan mo, O Lord God, at ilayo sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway o anuman tukso, O Lord God. Ingatan mo po kami lahat at sa iyo, pinagkakatiwala ko lahat ng ito. Purihin ka, O Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. So yan, magandang gabi po muli sa ating lahat. God bless you all.